pala yung purpose ano, yung ginagawa dati dito pang salag sa alon, kasi sasalansan nila ng alon. Alright mga sarge, magandang umaga. Dito tayo sa Sampaloc, Tanay Rizal. Babiyahin na ulit tayo, babalik na tayo ng Visayas. So ang biyahe natin ngayon is Catarman, Northern Samar. Mula dito sa Sampaloc, Tanay Rizal merong 660 km. Ano na ngayon? 5:10 ng madaling araw. Dapat alas 4 ko alas kaso medyo nalate tayo ng gising kasi nag-prepare pa ako ng gamit kagabi. Kaya ayun, nagising ako mga 4. Tapos nag-prepare pa ako ng gamit, nag-breakfast. Then saktong kamada lang ng gamit sa motor. So ayun, sana okay yung weather ngayon. Kasi kagabi medyo malakas yung ulan dito eh. Sana sa mga madadaanan natin umaaraw para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Tapos may isa tayong problema sa Matnog Port. Balita ko kasi sa isang Facebook group ng biyahe ng mga Matnog Talent Port, medyo mahaba daw yung pila mahaba yung pila sa ticketing booth doon sa sa Matnog Port. So minsan nakakasakay sila 16 hours 12 hours bago sila makasakay. Siguro ganun talaga sa buwan ng Mayo hanggang June. Pero sana pagdating natin doon, smooth lang yung transaction. Sana mabilis tayong makasakay para kahit paano makapag-overnight pa tayo sa Sorsogon. So ayun, 'di ba nakaraan nag-summer loop tayo. Tapos bumiyahe tayo pa Bulacan. Galing tayo ng Samar, tapos pagdating natin ng Bulacan, nag North Luzon loop tayo. 3 days natin biniyahe 'yon. So bali ngayon, balik naman ng Samar. Kayang-kaya yan, 660 lang kilometer niyan eh. Mas mahaba pa yung mga nakaraang biyahe ko. Kayang-kaya ngayon ni Motosards. Tapos ayun, nakakondisyon ko na rin naman na yung motor natin. Palit tayo ng pulley set. Bali pinalitan ko na yung Sun Racing. Naka Sun Racing kasi na pulley set to. Last time naputulan tayo ng belt sa Tugigaraw nung nag North Loop tayo. Kasi yun, mabilis mag-iinit masyado, gawa ng pang racing nga siya. Usually kasi pagka pang racing ka, dapat medyo open din yung crank, yung cover mo, CVT cover mo, para kahit paano hindi masyadong nag-iinit yung pulley mo, pati yung belt. Close kasi yung sa akin, gawa ng pang long drive nga itong motor ko. Hindi na ko naman pwedeng i-open to. Kaya yun, naluto yung belt. Kaya nagpalit tayo ng GT Power na pulley set. Bali from Thailand siya. Mukha lang siyang stock pero maganda yung yung laruan ng bola niya. Subukan natin siya ngayon sa long drive. Kung palag-palag. Tapos nagbawas ako ng grams. Dati tayong naka 9 grams sa bola. Dati tayong naka straight 9 grams. Ngayon nagbawas ako ng 7 grams straight. Mas okay naman yung hatak niya, yung arangkada niya. Ewan ko lang sa dulo. Mamaya malalaman natin sa dulo, sa part ng Quezon, kung papalo pa ng 90 to 100. Ganun naman yung stock na Mio eh. Sa totoo lang, hirap din mag 100 tong motor ko. So ayun, takits tayo mamaya mga sards. Kakaliwa na tayo dito mga sards.
Laguna ulit tayo. Then diretso na ako ng Quezon Province. Balik ko nandito ako sa Tanay Crossing. Pag dumiretso ka, tayong town proper ng Tanay. Then pag kumanang ako ng Maynila. Titirahin na natin to. So sa mga viewers natin, yung mga solid na nanonood dyan, alam nyo naman kung ilang beses ko nang babiyahe ito. Kung mula dito sa Rizal papunta ng Visayas, pangatlong beses na po natin to. Pero kung bibilangin natin yung balikan, halos pang 5 beses na natin babiyahein tong ano na to, ruta na to, itong Visayas Luzon. Ayan, Pililya Rizal, wala sa windmill na agad tayo. Alright, windmill na po tayo mga sards. Ayan o. Ay, sa umiikot ah. Ayan o. Medyo maliwanag na din. Medyo marami na rin sasakyan ng nadaan sa kalsada. Sayang overlooking o. Mapagas kasi no. Ganda na sunrise oh. Tatakpan na ng ulap, pero yung liwanag niya nakikita. Dito tayo sa bangkingan ng Pililya. Ganda no? Bayan na tayo ng Mabitak, Laguna. Alright, Pami Laguna na po tayo mga sards. Bali dito pag kumaliwa ka papunta ng Infanta Quezon, General Nakar, Real, diretso lang tayo dito papuntang Samar. Alright mga stars, bali dito na tayo sa Lumban, Laguna. Yan, kakalagpas lang natin dun sa may may hydro plant ba yun? Ganda nito. Alright, bali-bayan na tayo ng Pagsanhan. Oh, laking truck. Pagsanhan, Laguna. Bali, dito na tayo sa mga sards, bayan ng Luciana, Laguna. Yan o, natatanaw ko na o. Ang ganda. Usually kasi dati pag dumadaan ako dito, laging makapal yung ulap dyan eh. Ngayon kitang kita natin oh. Wait lang. Ayan, Lukban na tayo. Ito yung arko ng Lukban. Arko yan ng Lukban. Wala lang nakalagay. Ito yung luma niyang arko, yung binaklas. Kaya kitang kita dito yung bundok na Mount Makiling. Alright. Yan, ito yung unang madadaanan na lubak dito sa bayan ng Lukban. Hindi ito. Yung pinakagitnaan niya, puro tapal lang espalto. Kaya yung iba dito dumadaan sa outer lane. Medyo okay na nga siya kanina. Yung kanina dinaanan ko, ang hirap daanan nun. Hindi ka makakapagpatakbo ng mga 60 dun. Matagtag masyado. Yan, halos karamihan sa outer lane dumadaan. Alright, bali kakaliwa na tayo dito papuntang Tayabas. Yan, dyan ako lagi nagbe-breakfast pagka umaga. Yan. Pero dahil kumain naman na tayo kanina, didiretso na natin to. Yan, Lukban, turn right. Tayabas, Lucena, turn left.
Camainesus, Lucban Town proper. Turn right. Kaliwain na natin dito, puntang Tayabas. Alright, palabas na tayo ng Lucban. Ito yung arko ng Lucban. Salamat po. Luma na siya, sirang-sira na. Pagas tayo, gas up. Ay, dami pila, doon tayo sa kabila. Dito parehas lang naman yan ng ano. May unleaded. Siguro 200 ba? Sir po kayo dyan. Awas po kasi ito. Yung magalit po kasi. Niligaw na naman tayo ni Google dito. Halos pangatlong beses ko nang dadaan dito sa ano na to eh, subdivision na to. Dito ako nagtaka noong unang biyahe ko. Puta, papunta ako ng Bicol, bakit pumasok dito? Bakit dito ako dinadaan ni Google? Yung pala may lusutan pala dito papunta doon. Pagka diniretso mo to, ang labas nito is yung ano pa rin, Pan Philippine Highway. Kasi kung doon ka dadaan, didiretsuhin mo yun, dadaan ka pa ng ano, ng Kabayanan, medyo matatraffic ka pa. Eto, open pa naman to sa ano, publiko. Etong daanan na to, ayan o, galing ano, subdivision yan eh. Dito tayo dinaan. Yan, bale ito na yung palabas doon sa may ano, subdivision. Yan, ito yung mismong highway talaga. Pan Philippine Highway, Asian Highway 26, Maharlika Highway. Yan minsan yung mga lumalabas sa ano, kay Google eh, ang daming pangalan ng highway na to. Yan, dito na magsimula yung mga matitinding lubak. Lubak-lubak na. Ito yung senyalis pag malapit ka na sa Old Sigsag Road ng Quezon Province. Boom. Oops, yeah. Yan, nakitin na natin to, Old Sigsag Road. Alright. Quezon Protected Landscape. Sarap talaga balik-balikan itong daanan na ito. Yan, ito na.
Dami rin nag-stop over dito, mga ano din, mga riders. Ayun oh. Yan. Ganda na overlooking. Solid! Solid! Bali sakop na to ng bayan ng Plaridel. Plaridel, Quezon. Alright. Gando. Sting lang yung nabili natin, walang cobra. Ito muna tayo sa ano, seaside ng ano, Timonan. Pusin muna natin to. Naantok talaga ako. Ano pa lang? Oras na ba? 8:40 pa lang ng umaga. Umaga ko naman antokin. 8:40 pa lang. Alright, bali kakanan na tayo dito. Bali ano to, Gumaka Bypass Road. Yan. Solid dito. Maganda yung daanan dito para mas mabilis tayo. May mga beauty din na madadaanan dito. Although nadaanan ko naman na yon nung last time na umuwi tayo galing Samar papuntang Bulacan. Nadaanan ko na yung beauty na yon. Kaya dediretso na lang din natin to para mabilis tayo. Kaya na overlooking na dito. Dito lang banda yung ano eh, yung view deck. Yan, hindi kasi kita dito, gawa ng masukal pa dito sa unahan. Ayan, ang dami rin nag-stop over dyan. Pagka tumigil ka dyan, makikita mo yung buong town proper ng Gumaka. Kaya ito, dediretso na natin to. Natigilan ko naman na yan dati. Kaya dire-diretso na to. Alright, kakanan na tayo dito. Oops, mukhang malalim tong ano. Saan bandaanan dito? Ayun, ayun, nakita ko na. May release kasi ng trend dito. Yan. Balik, kakalagpas lang natin sa bypass road ng Gumaka. So kakanan na tayo dito. Balik na tayo sa Pan Philippine Highway. Bali paano na ito eh. Alam ko sunod na ito, Kalawag na eh. Pinapakanan tayo dito, Kalawag diversion. Alright. Ilang kilometer kaya ito? 5.9 kilometer. Ato, Lopez Bypass Road. Alright. Alright, Kalawag na tayo mga sards. Welcome to Kalawag. Shout out sa mga taga Kalawag dyan.
Dadaan mo muli si Motosarge. Alright. Taas nun ah. Grabe namang durog na to. Durog na kalsada sa Calawag. Parang sa Samar lang. Eh, sige, wagwagin mo dyan sa lubak. Durog na durog yung kalsada eh. Alright, bali kabayanan na tayo ng Calawag. Gas up na din muna tayo dito. Hindi abot yung ano natin eh, yung gas natin hanggang kanto ng Tabugon. Alright, bayan na tayo ng ano, ay hindi pala. Ito yung arko ng Bicol. Bale, ito yung boundary ng Calabarzon at Bicol region. So, pag abante mo naman dito sa unahan, Quezon province pa rin yan. Kasi yung boundary ng Bicol region, kung titingnan mo kay Google, i-Google yung basehan natin medyo nakapahook yung boundary niya dito. Kaya pag makakita mo, pag dumaan tayo mamaya sa Tagkawayan, ang Tagkawayan ay sakop pa rin siya ng Quezon province. Mayroong may welcome siya ng Camarines Norte, pero pagdating mo dun sa unahan, may nakalagay ng welcome to Tagkawayan, Quezon province. Kaya ganun yung ano, nagiging ano niya, boundary niya. Kaya minsan yung iba nalilito, bakit nasa arko ka na ng Bicol, pagdating mo naman sa unahan, Quezon province pa rin na nakalagay. So malapit na tayo sa ano, kanto ng Tabugon. Oras ngayon ay 10:23 ng tanghali. Siguro dyan na rin tayo kakain, kahit maaga pa. Usually dapat mga 11:30 yung kain natin eh. Kaso pagka binaybay pa kasi natin yan mula Tabugon hanggang Sipokot, wala kasing ganong makainan dyan. Tapos ang pangit ng kalsada, ginagawa, tsaka mga lubak-lubak. Kaya dito pa lang sa kanto ng Tabugon, kakain na tayo para mamaya tuloy-tuloy na tayo. Yan, bale, ito na yung kanto na sinasabi ko. Ayan, pagka dumiretso ka, papunta to ng Santa Elena, Daet. Tapos pag kumanang ka, ito na yung papuntang Bicol. Matnog, 342 kilometers. Matnog, 342 kilometer. Right, dito tayo kakain. Dito ako lagi kumakain eh, sa 24/7 Pares Restaurant. Shoutout sa may-ari nito. Dumidilim mo. Medyo dumidilim dun sa part ng kaliwa natin. So ito, tapos na tayo kumain doon sa 24/7 Pares Restaurant. So ayun, mula dito sa kanto ng Tabugon, siguro may mga 95 km hanggang Sipokot. Sipokot yung next na ano nito, kanto. Ang oras ngayon is 11:10 ng umaga o ng tanghali. Medyo umaga pa, umaga tayo kumain eh. Medyo malayo tong ano na to, itong babaybay natin to, halos mga 95 km hanggang Sipokot.
Kaso nga lang medyo kumukulimlim sa unahan. Nagkukulay ano medyo madilim yung kalangitan, yung ulap. Ayan ang sinasabi ko, Quezon Province, Tagkawayan. Oh, di ba? Pero dumaan ka na ng arko ng Bicol. Ito part 2 ng Quezon. Dito sa left side natin, yung kabundukan dyan, Camarines Norte yan. Ayan, ito yung ano, medyo dumidilim yung kalangitan sa unahan. Hali sa part siguro ng Bicol na to. Sana wag naman umulan, para hindi ano yung biyahe natin. May kapote naman tayo, kaya lang mas masarap kung puro ano lang puro araw lang. Wag naman sanang umulan. Eto na, umaambon na. Sinasabi ko na nga ba, uulan talaga. Sa tayo sa silong, sa tayo masilungan. Wait lang, sana may makitang masilungan dito. Ay, ganda-ganda ng weather kanina. Sumalpok sa puno. Grabe nakatulog siguro yung driver nun. Eto na, umuulan na. Pucha, walang masilungan. Ayun, nakapagkapote na tayo. Mukhang matagal tong ulan na to. Mukhang mahaba Mukhang malayo yung mararating natin bago tumila yung ulan na to, or if ever hindi na siya tumila. Kaya nagkapote na ako. Nagtanggal na rin ako ng sapatos. Gumamit muna tayo ng tsinelas. Tapos yung GoPro natin, tinakpan natin ng plastic labo. Etong isa okay lang naman to kasi water resistant or waterproof naman tong GoPro. Hindi naman naka-open yung external mic nya. Ito lang problema yung isa. Nadala na kasi ko nung nag-summer loop tayo. Nung biniyahe ko siya na bumabagyo, tapos hindi ko tinanggal. Nasira yung external mic natin. Kaya lang mukhang palpak tong plastic labo na nilagay ko sa cellphone ko Putang ina. Ay, mukhang palpak kung nag-open. Sana tumila na to. Boring nakakatanggal ko lang ng kapote, umaambon agad. Puting ineng yan. Dito tayo sa boundary ng Camarines Norte tsaka Tagkawayan. Camarines Norte and Quezon Province. Tanggal ko yung kapote ko kasi mukhang di na uulan. Tuyo yung kalsada dito yawa. Kaso mukhang pumapatak yung ulan. Huwag naman na sana.
Nakakano kasi magmotor ng nakakapote, hinahangin-hangin yung kapote ko eh. Nako, yan talaga. Eh di ba? Yawa! Yawa ng bata. Ano eh? Sama na mga klima dito eh. Ayan, kabitan naman tayo ng kapote. Umaambon-ambon dito sa unahan. Ginawa ko na, binuhol ko na yung plastic labo na binambalot natin dito sa camera. Eh pangit pa rin yung kuha nito sigurado. Tapos sa ano, dito sa cellphone eh binuhol ko na din para hindi hinahangin. So biyahe muna ako, hindi muna ako makakapag-vlog siguro. Kunting video lang. Malayo pa yung Sipokot eh. Pero nasa ano na tayo, Camarines Norte naman na tayo. Ayan oh, lakas ng ulan, pumapatak na. So takits muna tayo mamaya mga sards. Lakas ng ulan, yawa. Hey! Hindi ka talaga dapat basta-basta magtanggal ng kapote pagka may nadaanan kang tuyo na ano or hindi umuulan. Biglaan yung mga ulan dito. Bagyo ba ngayon? Parang wala namang bagyo ngayon. Kaya umuulan. Ay, lakas. Tapuan natin mga 60 lang. 60, 50, 40 ganyan. At basa yung pantalon ko ah. Alright, nakapagpagas tayo dito. Ewan ko kung anong bayan ba to. Bayan yata ng Ragay to. So mula dito sa pinagpagasan natin, meron tayong 19 km hanggang kanto ng Sipokot. Grabe lakas ang ulan kanina. Ayun, medyo tumila na siya. May maaraw naman na, pero dito umulan din sa part na to. Medyo maliwanag na sa unan, sa part na siguro ng Naga yon, Naga, Albay. Medyo maaraw naman siya. Hindi na ano, hindi na masakit sa mata tingnan yung ulap. Basa sila. Pero nagtanggal na rin ako ng kapote. Tinanggal ko na rin yung plastic sa GoPro. Yung plastic na cellphone di ko tinatanggal, baka umulan na naman eh. At least ano, hindi ganong hassle. Pero hindi pa ako nagpalit ng sapatos, nakatsinelas pa rin tayo kasi ano, medyo basa pa yung ano, yung lower ng ano, lower part ng pantalon ko. Papatuyuin ko muna sa hangin habang bumabiyahe tayo. Nabuksan. What the fuck? Buti may mabuting loob. Salamat din sa mag-asawa na nakamotor. Walang nalaglag. Wala, hindi nalaglag yung sapatos natin. Ano na? Bakit ganito itong GB box na ito? Kusang bumubukas. Hindi ko siguro nailak ng maayos kanina. Double check natin. Yan, okay na yan. Ayun, bale dito na tayo sa kanto ng Sipokot mga sards. Yan.
Dito lang yan sa unahan. Uulan pa sa unahan. Madilim yung kalangitan. Oo. Hindi pa talaga natatapos yung ulan na ito. Yun, umuulan na naman. Umuulan sa may puno. Ang galing talaga. Kaya mga sards, nagkapote na naman ako. Mula na naman dito eh. So ito, nagtanggal na ako ng ano. Tinanggal ko muna yung external mic ng GoPro natin. Kasi nga hindi mo naman siya pwedeng gamitin ng umuulan. So ito, tinanggal ko na muna pansamantala para ano, tuloy-tuloy yung biyahe natin. Dito na naman yung dalawang big bike. Wala yung kabady mo ah. Ayun, isa umovertake sa akin eh. Nasaan yung kabady niya? Iniwan niya. Naunahan ko sila kanina doon sa may traffic eh. Hindi sila makasingit. Yan siguro sa likuran ko mahabol. Kita ko may naka headlight eh. Bali pa Sorsogon na pala tayo. Kaya maganda na yung daanan dito. Maganda na yung mga liguan. Lalo mamaya pagpamatnog na tayo. Mas maganda yung daanan doon. Naiiwan ka na ng kasama mo. Ducati pala yung big bike nun. Uy, may sunog sa unahan ah. Kita ko, kulay itim yung usok ko. Ewan ko lang kung kita sa camera. Ayan oh. Mukhang may sunog sa unahan. Lapit na natin oh, sa may ano, may usok. Ano kaya meron dyan? Ano yung nasusunog na yan? Hala, ang lakas. Ay, pucha, goma. Kitang kita sa malayo eh, no? Alright, dito tayo sa bayan ng Castilla. Oras ngayon 5:45 ng hapon. So mula dito meron pa tayong 93 km hanggang Matnog. Yung malayo-layo pa, 93 km, pero saglit na lang yan kasi okay naman yung daanan dito. Malawak yung daanan, kaya mabilis lang yung pacing natin.
Kasama siguro tong dalawang to. Itong naka-sniper tsaka pick-up na to. Ayaw mo overtake naka-sniper eh. Mukhang uulan na naman. Ay, Diyos ko. Gaspolan, papuntang Sorsogon. Overtake na naman ako naka-sniper na yan, oh. Diba? Sige. Porket naka 150 ka, puta. Stop over muna tayo. Medyo nangangawit yung tuhod ko eh. Dahil sa nabasa siguro to kanina. Hey! Sakit din sa puwet. Ayo, biyahe na ulit tayo mga sards. Ay, nakakapagod na. Bali 4 kilometers na lang, nasa Sorsogon City na tayo. Pagdating natin to, magga-gas up na ulit tayo. Ayun, kakanan na tayo dito. Ano bang tawag sa kalsada na to? Wala naman. Walang nakalagay kay Google. Parang ano to eh, diversion road ng Sorsogon or bypass road. Pwede mo rin tawagin coastal road kasi tabing dagat yung madadaanan mo dito mamaya. Alright, gas up tayo dito. Gas up. So mga stars, nasa biyahe pa rin tayo. Oras ngayon ay alas 7 ng gabi. Alright mga stars, nasa bayan na pala tayo ng Irusin. Ayun yung rotonda nila na daanan ko. Nakasulat yung pangalan ng bayan. Kahaba na ng pila ng truck dito. Wala pa tayo sa registration station. Nandito na yung pila ng truck. Sir, station 1, 3 kilometers mula rito. Ayan, iharatag ha, iharatag yung Set na yan sa window. Sa ticketing booth na rin to, di ba? Yes po. ubus na Thank you, sir. Ayun, bali naka-registered na tayo do sa registration office nila. Papakita mo lang yung ORCR ng motor mo tapos lisensya mo. Taka cellphone number. Tapos walang bayad 'yon. Bibigyan ka lang nila ng parang registration form mo. After noon, pupunta ka dito sa may ticketing booth. 3 kilometers lang mula doon sa pinagpa registration. Yan, dito na tayo sa may ticketing booth. Haba kaya yung pila. Ayun, konti lang. Doon tayo sa may Santa Clara na magpa-parking. Holy shit, walang mapag-parkingan.
Ano, Jamal yan? Pwede picture ante? Nakakalimutan mo yung number ko eh. $580. Kamali kasi ako na. Bigyan pa. Windows 6. Ayun mga sals, tapos na tayo sa ticketing booth. Bale, nag-start akong pumila mga kanina mga alas 8 ng gabi. Tapos konting antay lang, medyo nakaidlip pa nga ako ng konti. Tapos ayun, Chamba tinawag ng maaga yung pangalan natin. So ito, diretso na tayo sa Matnog Port. Yun ang hindi pa natin alam kung makakasakay tayo agad dito. Baka dito lang sa ticketing booth medyo mabilis. Baka pagdating dito sa port eh, hindi tayo kaagad makasakay. Hindi na tayo matutulog ngayon. Hindi na tayo magla-lodge. Diretso na tayo dito. Kasi diba last time, every time na bumabiyahe ako dito eh, natutulog muna ako ng isang gabi dito sa Matnog or Isidro sa Sorsogon. Eh wala eh, ganito yung sistema ng ng pagtawid dito sa dagat. Medyo hassle. Kaya hindi na tayo magla-lodge. Diretso na tayo. Sobrang traffic. Pila yata ito eh. Grabe, dagsa yung pasahero, no? Ba't kaya ganito? Dito na tayo sa gate. Dito na tayo sa gate. Sana papasokin agad yung mga nakamotor. Oh, ayun, nakapasok agad tayo. Bale, tapos na tayo mag-lockbook sa Coast Guard. So, next na ito. So, sa motor sir, dito muna. Dito lang muna. Naglo-loading na daw yung Santa Clara. Sumabay lang ako dito sa sa kapwa ko Santa Clara din yung barko na sasakyan. Eh pumasok na siya dito eh. Pasok na din tayo. Oops, yeah. Ay salamat, makakasakay na. Okay na sa akin, te? Okay na? Ha? Ah, okay na. Ay, salamat Lord. Magdamag na biyahe.
Sarge, bali nakababa na tayo dito sa Allenport. Grabeng puyat. Siguro halos 12:30 na ako ng madaling araw nakasampa ng barko. Tapos nagloading yung barko mga bumiyahe siya 3:30 na ng madaling araw. Sakto, dating tayo dito ng alas 5. Medyo matagal talaga. Nag-start ako pumila kahapon sa ticket and boot alas 8 Tapos nakuha ko yung nakapagbayad ako. Dumating ako sa port ng mga 10:30. So ayun, malapit na tayo magtapos-tapos. Babiyahe na lang tayo hanggang Katarman. Malapit lang naman yun, mga 40 kilometers lang yun hanggang dito. Tapos doon na rin tayo magtapos-tapos sa Boulevard, sa Barangay Dalakit. So takit lang tayo mamaya mga Sards. Alright, Katarman na tayo mga Sards. Ay, ano oras ngayon? 6:08 ng umaga. Sakto, sunrise sa Boulevard ngayon Doon tayo magpaalam mga Sards. Pasok na tayo dito sa Boulevard. Lagi naman dito tayo nagpapaalam pagka may mga katatapos lang natin mag-rides or pag magte-take off tayo, nandito tayo manggagaling sa Katarman. Ganda kasi yung tambayan dito, tabing dagat lang. Tapos kukunti lang din yung tao pagka mga gantong oras. Pero pagka gabi, ay meron may mga nagsusumba. Malapit siguro piyesta dito. Ito pala yung purpose yung ginagawa dati dito, pang salag sa alon. Tapos isasalansan nila na nakaganyan. Ganda ng dagat, kalmado yung alon. So ayun mga Sarge, nandito na tayo sa Boulevard. Nandito na lang yung video natin. So kung nakaabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. At kung nagustuhan mo man, like, share, comment, and subscribe. Alright, Moto Sarge.